Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa The Parables of the Lord Jesus Christ at sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay ang Parable of the Unforgiving Servant. Matatagpuan po natin ang parable na ito sa Matthew 18:21 hanggang 35. Medyo mahaba-habang basahin po ito at magandang araw po at nanawa kayo ng pamamahayag na ito na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Matthew 18:21 to 35. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, Be patient with me and I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I canceled all the debt of yours because you begged to me. Shouldn't you have mercy on your fellow servants just I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you, unless you forgive your brother or sister from your heart." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pag-aaralan. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos ay binibigyan natin ng tema. Sa umagang ito, kung kayo po ang magsusuri sa talatang ating binasa, ano kaya ang magandang tema? Well, the theme of this unforgiving servant ay ito. Those who have received God's immeasurable grace in Christ are called and enabled to extend that same grace to others. Ang taong tumanggap ng hindi masukat na biyaya ng Diyos ay dapat din na magbigay ng ganong biyaya sa iba. Mga minamahal kong mga kapatid, mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, few sins reveal the true condition of the heart more clearly than an unforgiving spirit. Maraming mga kasalanan sa buhay natin, mga kapatid, ang naikukubli at naitatago ng bawat isa sa atin. At maraming mga kasalanan ang nangyayari na kinukonsider natin, patatawarin naman ako ng Diyos. Maiintindihan naman ito ng Diyos. Pero mga kapatid, wala pong malaki o maliit na kasalanan. Wala pong white lies. Lahat ng kasalanan at pagkakamali sa Diyos ay iahayag at ihaharap natin sa panahon ng paghukom. Tayo po'y susulitin at tayo'y magbibigay ng account sa lahat ng ating ginawa sa harapan ng Diyos. Parating ganun ang tema ng judgment. Parating ganun ang tema ng mga huling araw
na ating pinag-aaralan. Darating ang Panginoon, siya ay maghahatol at magbibigay ng kanyang verdict sa mga buhay at sa mga patay at ganun din sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa mga nakalipas nating pag-aaral, lagi natin binibigyan ng emphasis. Dalawa lang naman ang tao, walang middle ground. Yung tupa at yung mga kambing, yung mga wheat at yung mga tares, yung ligtas at hindi ligtas, ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Yun lang po ang uri ng daratnan ng Panginoon. Walang middle ground. Hindi po nahahati lamang sa dalawa ang hahatulan ng Diyos pagdating ng araw. Maraming mga tao ang mag-aakala na sa pagbalik ng Panginoon, tatanggap sila ng gantimpala at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero wag nating kalimutan, binabanggit sa banal na kasulatan sa aklat ni Mateo chapter 7, ang sabi doon, marami pagdating ng araw ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, sa iyong pangalan nangaral kami, sa iyong pangalan kami ay gumawa ng mabuti, kami ay nagpagaling ng may karamdaman, gumawa ng himala, nagpalayas ng demonyo. Pero sasabihin ko sa kanila, ang sabi ng Panginoon, mangagsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Mga minamahal kong mga kapatid, a person may speak well, serve faithfully, and appear outwardly religious. But if they refuse to forgive, they reveal that they have not truly understood the grace of God. Madali naman pong malaman sa ating mga sarili kung tayo dinadaya ng ating mga sarili at kung tayo'y napaniwala lang na tayo ligtas at hindi naman pala totoo. Ang isa sa pruweba para mapatunayan nating totoo ang ating pananampalataya at totoo na tayo'y tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay ang katunayan ng pagpapatawad. If we are truly been forgiven by Jesus and we receive salvation because of His forgiveness, matututunan din natin ang magpatawad sa iba. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan, forgiveness is not merely a moral duty. It is a gospel reality. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang moral na dapat sundin. Hindi po ito isang moral na kautusan na dapat nating gawin. Hindi, ito'y bunga ng katotohanan na tinanggap natin ang Ebanghelyo at nagmana tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasang ito magbubunga ng ating pagpapatawad sa iba kasi naranasan natin ang patawarin. Tandaan, ang forgiveness is the evidence that a person has truly encountered the mercy of God in Christ. Yung totoong naka-encounter ng kahabagan ng Diyos, magbabago ang pagtanaw sa ibang tao. And one example of this in the Bible is no other than but the Apostle Paul. Muhing-muhi, galit na galit at talagang nagnanais ang kanyang puso na ubusin ang mga Kristiyano sapagkat sa kanyang paniniwala sa kanyang Judaistic religion, ang mga Kristiyano ang hadlang sa paglagana pa ng Judaism. Itong bagong relihiyon ni Kristo na sumulpot ay hindi dapat manatili kaya dapat silang ubusin. Iyon ang nasa puso ng dating si Apostol Pablo nung siya'y Saulo pa. Subalit, alam natin ang kwento ng kanyang buhay, yung mga nakapanood na nung aklat ng Gawa ang ating tinatalakay dito sa Tinig ng Pag-asa, no? Yung buong aklat po ng yung Book of Acts, natalakay ko na po yun dito, isa-isa bawat araw. Nakita po natin yung pagkakataong ang Panginoong Hesus nakipagkita kay Pablo sa daang Damasco at doon po ang tanong ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako inuusig? At doon sa bagay na yon, si Pablo'y humingi ng tawad, nakita niya ang kanyang kasalanan, pinatawad siya ng Diyos at mula doon, mula sa araw na yon, nagbago na ang pananaw ni Pablo sa mga mananampalataya. He received the grace of God's forgiveness and therefore, because of that, he was changed.
and became a man of forgiveness also. So, makikita niyo po mga kapatid, in our passage today, the Lord Jesus Christ confronts this issue directly. Sa ating mga binasang talata, He teaches us that those who have been forgiven yung forgiven much, must also forgive much. Yung pinatawad sa malaki, matututong magpatawad ng malaki. Amen po ba? Kaya kung kinikilala natin na ubod ng laki ng ating kasalanan sa Diyos, ng ating mga kasalanan ang magbubulid sa atin sa impyerno, at dahil sa kapatawaran ni Kristo, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, ubod ng laki nun, dapat matutunan din natin ang magpatawad ng malaki sa mga nagkakasala sa atin. Tingnan po natin ang context ng ating pag-aaral ngayon at puntahan natin ang mga talata ng parable na ito na ating pag-aaralan. So this parable arises, lumitaw po itong parable na ito dahil sa tanong ni Pedro. Ano ba ang tanong ni Pedro? Nag-start ito sa verse 21 ng Matthew 18. Ang tanong ni Peter ay ito. Babasahin ko sa English, mamaya basahin na sa Tagalog. Ano? Sabi po sa English, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times ba, Lord? So, yan ang question. Tagalogin natin, ano? So, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? So, ito ang conversation. Peter likely thought he was being generous. Kasi po yung mga rabbis, makinig po kayo. Noon pong araw, yung mga rabbis, ang kaisipan nila, ang pagpapatawad ay 3 beses. 3 times. Enough na yon. Pag nagkasala sa iyo, patawarin mo once. Nagkasala uli, patawarin mo twice. Pag nagkasala uli, patawarin mo thrice. Kaya di ba kayo nagtataka mga kapatid? Di ba kayo nagtataka na nang si Pedro ay nagkasala sa Panginoon 3 tilaok talaga ng manok Hindi po ba? So ilang beses ba siya kinausap ng Panginoon nung siya'y nakabalik? 3 times. 3 beses din yan kinonfirm kay Peter. Peter, do you love me? Yes, Lord. Then another time, Peter, do you love me? Yes, Lord. Do you love me again? Yes, Lord. So paulit-ulit, 3 beses. Kasi ito yung rabbinic law Ito yung paniniwala ng mga rabbis at itinuturo nila ito sapat na yung 3 beses para magpatawad. Si Peter dito, generous pa nung nagtanong siya sa Panginoon, Lord, ilang beses po ba ako magpapatawad sa nagkasala sa akin? 7 ba? So dito si Peter, dinoble yung 3, nagdagdag pa ng 1. So generous na yon kasi ang katuruan, 3 lang. Pero si Peter dito, ginawa niyang 7. Dinoble niya na yung 3, nagdagdag pa siya ng 1. Kaya kung titingnan natin, sa harapan ng Panginoon, pwede sabihin ni Jesus, sobra ka, Peter. 3 lang. Pero, ano sagot ng Panginoon? Jesus is not giving number. The response of Jesus, I do not say to you 7 times. I do not say to you 7 times. But 77 times. Sa Tagalog, sinagot siya ni Jesus hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 ulit na 7. Sa English, 77 times. Sa Tagalog, parang 70 times 7. But anyways, hindi naman numero ang importante dyan. Jesus is not giving a number to count. Jesus is describing a heart posture. Jesus is describing the very important matter, and that is forgiveness. And for Him, forgiveness is without limit. Amen po ba mga kapatid? To explain this,
Jesus tells a parable, a story that exposes both the greatness of God's mercy and the ugliness of an unforgiving heart. Ipinasok niya dito sa usapang ito ang parable of the unforgiving servant. At ito ang ating pag-aaralan ngayon. Unang punto, the unpayable debt forgiven. Jesus begins with the king settling accounts with his servants. Ang sabi sa talata, ano ba yan? Lumipad. Pasensya na kayo. Yung PowerPoint masyadong mabilis. So, Jesus begins with settling account with his servants. Nagsimula ang parable, ang sabi, So, therefore, the kingdom of heaven is like a king. Laging ganun ang parable Ang kaharian ng langit ay katulad sa isang hari, who wanted to settle accounts with his servant. So, dyan po nagsimula ang parable ng Panginoong Hesukristo. One servant, ang sabi sa talata, is brought before the king who owes 10,000 talents. Yung 10,000 talents, an unimaginable amount. So, in today's terms, sa panahon ngayon, this would be equivalent to millions, even billions of dollars. Mahalaga yan. Hindi po yan maliit na pagkakautang. And according to the parable, according to the verses, it is a debt he can never repay. Ito'y pagkakautang na hindi niya kayang bayaran. Mga minamahal kong mga kapatid, parable ito. May pinatutungkulan. Merong main message ang parable na ito. Ito po ay paglalarawan sa Diyos at sa atin. Sa harapan ng Diyos, tayong lahat may utang, hindi natin kayang bayaran. Ikaw at ako magsusulit sa pagdating ng ating Panginoon sa utang na hindi natin kayang bayaran. At yon ay ang ating mga pagkakasala. Our sin is not small. It is not manageable. It is not something we can fix or we can work on. Our sin is an infinite offense against a holy God. At kung kayo po'y pamilyar sa Biblia, Romans 3:23, for all have sinned and fall short. We all fell short of the glory of God. Babasahin pa natin Romans 3:10. No one is righteous, none, not even one. No one seek God, no one understand. And we all know yung consequences ng sin. Romans 6:23, the wages of sin is death. That is the consequences. The consequence of sin is judgment. So, dito, sa parable na ito, yung servant realizing his hopelessness, ang tanging magagawa niya lumuhod sa harapan ng kanyang hari at humingi ng kanyang pasensya. Ano term na ginamit niya? Have patience with me, and I will pay you everything. But we all know, hindi time ang kailangan niya. Hindi patience ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay habag. Dahil sa totoo lang, this is impossible. He cannot pay it. Wala siyang kapasidad na bayaran ito. Kaya hindi oras ang kailangan, hindi panahon, palugit, kung hindi pagpapatawad. Amen po ba? Katulad din sa atin, hindi delay ang kailangan natin para mabayaran natin ang ating kasalanan sa Diyos. Hindi oras ang ating kailangan para mabayaran natin ang kasalanan natin sa Diyos. Hindi pagpapalugit ang ating kailangan para mapatawad. Ang kailangan natin ay habag. Amen po ba? We cannot ask delay. Di ba? Pag may utang ka, pwede ka palugit, pwede po ba?
Bigyan niyo pa ako ng ilang panahon ng palugit. But we all know we don't have that capacity to pay God. Kaya hindi na palugit ang ating hinihingi, kundi pagpapatawad na, paglinis na sa ating mga utang. Kasi wala talaga tayo kakayahan. Ang kailangan may magbayad ng utang natin para tayo ay maabsuelto. Tama? Para makaharap tayo sa Diyos ng clean slate at malinis. Only when somebody or someone pay our debt that we can be considered clean slate in the eyes of God. But who would do that? Iayos ko lang yung camera, no? Umaangat na naman eh, no? Sino ang gagawa nun? Sino ang bigla na lang lilitaw na mabuting kamag-anak at sasabihin, ako magbabayad ng utang niyan. Ako na po ang sasagot sa utang niyan. Ako, sa pelikula lang po yon. Sa mga pelikulang Chinese, kung kayo nanonood ng mga pelikulang Chinese, biglang may lilitaw na CEO na kamag-anak pala, o nagpapanggap na pulubi, tas biglang mayaman at sasabihin, ako na bahala dyan, sagot ko na yan. Pampelikula lang po yun. So on our end, we don't have the capacity to pay. This is impossible. And yet, this is where grace enters. This is where the love of God, the compassionate God, will step into the picture. So the king, moved with compassion, forgives the entire debt. Kung titingnan natin mga kapatid, habag ng hari. So ang ginawa ng hari, kinancel na ang kanyang utang. Take note, hindi binawasan. Kasi kung mga utang natin, o sige, wag mo nang bayaran ng tubo, yung kapital na lang. Di ba? Ganyan yung mga lending eh. Yung mga lending company talagang wala, uubusin ka niyan. Yung credit card, pag nagsimula ka umutang, compound interest. Yung tubo mo, tutubo pa. Pero dito, hindi binawasan, hindi ni-restructured. Kasi pwede kang mag-restructure. Halimbawa, yung bahay mo, may utang ka. Tapos nagbayad ka na ng 5 taon. Tapos hindi ka na makabayad. So, pwede mong kunin yung equity ng bahay mo, ibayad mo dun sa utang mo, i-restructure mo yung utang. Huwag na nating pahabain ng paliwanag doon. Pero yun po yung mga paraan para makabayad. Pero ito po, hindi ganon. Hindi ni-reduce, hindi ni-restructured, completely canceled. Ito po ang larawan ng Ebanghelyo. This is the gospel. Mga minamahal kong mga kapatid, God does not merely lessen our sin, He removes it through the Lord Jesus Christ. Can we say amen, mga kapatid? Kaya, kung hahanapin natin ang Panginoong Hesukristo sa parable na ito at the cross, Jesus Christ bore our immeasurable debt. He paid what we could never pay. And 2 Corinthians 2:13-14, he said, He forgave us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us, nailing it to the cross. Yan ang Ebanghelyo. Lahat ng ating kasalanan, every sin, past, present, future, laid upon Christ. Kaya yung mga naniniwala doon sa mga generational curses, wala na yun. Cancelled na yun. Kasalanan mo noon, ngayon at bukas sa mga hinaharap, bayad na yun ni Kristo. We are a new creature in Christ. Our sins was cancelled already. Every ounce of wrath poured out to Christ. And in exchange, we receive forgiveness. Mga kapatid, sa Sunday, ang tatalakayin ko po sa Winnipeg Unida Christian Church ay yung tinatawag na humiliation of Christ. Kasi nung nakaraang linggo, tinalakay ko part ng creed, I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord. Sa Sunday, ang tatalakayin ko naman, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Ayan.
Tapos sa susunod, first Sunday, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Ayan. So, nasa creed kami ngayon eh. At importanteng pag-aralan ng creed kasi ito yung mahalagang pinananampalataya ng doktrina. At yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang humiliation, pagparito, hindi bilang hari ng conqueror, kundi a conquering baby in a manger. Kasi ang kanyang tutubusin ay kasalanan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, if you are in Christ today, you are forgiven debtor. Amen? Kaya lagi yang dapat nating inaalala. Kaya ang Panginoong Hesukristo, hindi niyo po ba naunawaan yung kanyang turong panalangin sa Matthew chapter 6? Na kung tayo'y mananalangin, ipaalala natin, hindi sa Diyos, kundi sa ating mga sarili na tayo makasalanan. Kaya nakalagay doon sa prayer na tinuro ni Jesus, forgive us our debt as we forgive our debtors. Amen. Kailangan ipaalala mo sa sarili mong ikay pinatawad para makapagpatawad ka rin sa iba. Point number 2. The inexcusable lack of mercy. Pagkatapos ng lalaking ito ipatawarin, ang istorya takes a shocking turn. Ano pong sabi sa kwento? Ang servant na ito who was just forgiven of his unimaginable debt goes out. At nung siya'y lumabas, nakita niya yung kanyang fellow servant na may utang sa kanya. Magkano? 100 denarii. Ang utang niya sa kanyang master, ayon sa ating binasang talata kanina, tens of thousands. Matindi. Incomparable sa kanyang utang, sa nagkakautang sa kanya, napakaliit nung 100 denarii, a small amount in comparison to his debt. Tama? And what does this man do? What does he do? Ang ginawa niya, binitbit niya. Yung lalaking ito, pinitsirahan, hinawakan sa leeg. Sinakal at sinabing magbayad ka ng utang mo. Pero katulad ng ginawa niya, nung siya'y nasa harapan ng kanyang Panginoon, itong lalaking ito nanikluho din. The fellow servant pleads with the exact same words. The very word that he says to his master is the same word na sinabi ng lalaking ito, have patience with me and I will pay you. But instead of showing mercy, ano ginawa niya? He throws the man into prison. Sa halip na kahabagan, dahil siya kinahabagan kanina, ang ginawa niya, hindi. Konti lang yung utang sa kanya, pero pinabilanggo niya. This is shocking, it is disturbing, and it is meant to be. Jesus here is showing us how irrational and sinful unforgiveness truly is. Ganito katindi, walang logic, irrational, at ganito katindi ang hindi pagpapatawad. Tandaan, when we refuse to forgive others, we are acting like this servant. We forget how much we have been forgiven. At dahil hindi natin naaalala, nakakalimutan natin, pinatawad din tayo, anong gagawin natin? We magnify the sins of others while minimizing our own sin. And we demand justice from others while living by grace ourselves. Ano tawag dito sa mga taong ito? Hindi naman yan hypocrites. Pero malulupit ang taong ganyan.
At ang mga taong ganyan, isa lang ang ibig sabihin, palatandaan yan na hindi siya totoong mananampalataya. Imagine a man who is forgiven a debt of $10 million. The very next day, he violently demanded repayment of a $10 loan from somebody who owes him. We would call that absurd. But spiritually, this is what unforgiveness looks like. Amen? Now, let us do a spiritual diagnosis. Tingnan po natin. Ang unforgiving heart is not merely a relational issue. An unforgiving heart is a gospel issue. Why? Hindi lang to relational issue, Hindi lang ito dahil sa relasyon, kaya tayo hindi nagpapatawad o sinaktan tayo. May issue rito ng ebanghelyo. Because it reveals one, pride. I deserve better. Ako, tamang patawarin, pero ikaw hindi. Di ba? Ganyan naman tayo. Pagdating sa atin, okay tayong patawarin. Pero pag tayo magbibigay ng kapatawaran sa iba, hindi. It is an issue of the heart. It is an issue of our standing before God. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang na kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang dating mga bagay nagsilipas na, pero nagiging makakalimutin tayo. Ang tingin natin, hindi tayo nagkasala ng malaki, kaya hindi tayo napatawad ng malaki. Huwag nating kalimutan, wala tayong kakayahan na bayaran ang ating pagkakautang at ubod ng laki nun. At kung tayo'y napatawad ng Diyos, ibinilang na kanyang anak, bakit hindi natin magawa sa iba? Isa lang ibig sabihin, a lack of true transformation. Because where grace is truly received, grace is inevitably reflected. Can we say amen, mga kapatid? Kapag tumanggap ng biyaya, ang biyaya ay hindi pwedeng hindi gagawa ng pagbabago sa buhay ng tumanggap nito. Amen? Now, nakita ito ng kanyang Panginoon. At ito ngayon ang point number 3, the righteous judgment. When the king hears what the servant has done, he is rightly angered. Nagalit. Pambirang tao to. Pinatawad ko Samantalang ang utang sa kanya, kapiraso lang, hindi magawang magpatawad. So ano ginawa ng king? He calls him back and says, "You wicked servant." Ano tawag sa kanya? Wicked. Ibig sabihin, walang nagbago sa iyo. Ikaw ay wicked, ibig sabihin, makasalanan ka pa rin. I forgave you all the debt because you pleaded with me. Should not you have had mercy? And then, ano ginawa ng king? He delivers him to the jailers until he should pay all his debt. Take note, parable ito mga kapatid. Ganito maglarawan ng Panginoon. Ginagamit niya ang kwento ng hustisya ng tao, ang kwento ng karanasan ng tao, mga totoong pangyayari para ilarawan ng isang makalangit na pagtuturo. Take note, mga kapatid. Jesus concludes with a sobering warning. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Ganito rin ang sabi ni Jesus, ang gagawin ng aking Ama sa inyo, kung hindi ninyo gagawing magpatawad sa inyong mga kapatid mula sa inyong puso. Take note, baka ma-misinterpret ninyo ang turo. This is not a teaching that we earn salvation by forgiving others. Rather,
It teaches that true religion produces a forgiving heart. Amen? So ano ipinapakita rito? If there is no forgiveness in us, it is an evidence that we have not truly understood or we are not truly received the forgiveness of God. Ganun ang ibig sabihin niyan. Amen? Huwag nating kakalimutan, ang tunay na biyaya is never merely external. True grace is transformational. Ang na kay Kristo, bago ng nilalang. Pag walang nagbabago, isa lang ang konklusyon. Wala yon kay Kristo. Amen? So when God saves a person, anong gagawin? He justifies them. He will declare them righteous. Ito yung doctrine ng justification. Pagkatapos na mapatawad sa ating mga kasalanan, God also will regenerates them, gives them a new heart, and He sanctifies them, change how they live. God will change how they live. So a forgiven person becomes a forgiving person. Not perfectly, but genuinely. Amen? So unforgiveness, when persistent and hardened, may reveal an unconverted heart. As simple as that. Ang hindi pagpapatawad, ang patuloy na pagtigas ng puso, ay nagre-reveal ng hindi pa converted na puso. We need to be regenerated. We need to be changed from the inside, and only God can do that. So bilang application, mga minamahal kong mga kapatid, we always need to remember the depth of grace you have received. Parati niyong ipaalala sa inyong mga sarili, sa ating mga puso. We need to daily remind ourselves, I owed a debt I could never pay, and Christ paid it all. At anong dapat gawin? On a regular basis, we need to meditate on the cross. Let the magnitude of God's mercy soften our heart toward others. Wala po akong issue. Alam niyo yung mga tao nagkukross, naggaganon? Wala akong issue doon. Hindi po yun issue. Sasabihin nila, mali yung nagaganyan. Hindi naman dapat nagaganyan. Wala akong problema doon. Kung gusto niyong gawin, gawin ninyo. Bakit? Kung ginagawa natin yun to remind ourselves that without the cross, we are nothing, okay lang yun. Kasi tayo visual tayo mga tao, visual tayo Gusto lagi natin merong nakikita Kaya nga gumagawa tayo ng mga imahe, ng mga ribulto. Doon tayo nagkakamali kasi wala naman nakakita talaga sa Diyos para igawa ng ribulto. Pero sa akin mga kapatid, ito po, I just want to be a liberal a bit. Hindi po ako liberal, pero gusto ko lang pong ilagay doon sa konteksto kung ito ang makapagpapaalala sa iyo na hindi naman kailangan na merong mga ganito. Like yung pag-aantanda at kung ano-ano pa. Dalahin nawa kayo sa pag-alala ng kahalagahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And let the magnitude of God's mercy, the cross, soften your heart towards others. Na pag nakita nyo ang cross, ang ipapaalala nito ay ang laki ng ibinayad para tayo patawarin at nang sa ganon, matutunan nating magpatawad sa iba. Remember the depth of grace you have received. Amen? Number 2, repent of bitterness and pride. Ask yourself, is there someone I refuse to forgive? Kahit gaano pa katinding ginawa sa iyo. Hindi po sinasabi na ang pagpapatawad ay reconciliation. Ako, napakarami ko ng pinatawad pero ayoko nang maging kaibigan. Marami akong pinatawad pero ayoko ng friend sa Facebook. Marami akong pinatawad pero ayoko na rin silang makausap. Pero dahil hindi ko sila gusto makausap, galit pa rin ako sa kanila at sila ay hindi ko pinatawad. Mali yun.
At sasabihin ko sa inyo, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa akin, para hindi ko na sila iisipin, hindi na ako nag-iisip ng masama sa kanila, hindi na ako nagbabalak na makaganti, kasi ibinigay ko na sa Diyos at pinatawad ko na sila. But it doesn't mean I want them to be friend again. No. Babantayan ko na emotional health ko. Babantayan ko na ang aking sarili na wag na muling saktan ng mga taong ito na nakagawa ng hindi matuwid sa akin, na nakapagpasakit ng aking puso. Ang lupit mo naman, hindi ka na nagbibigay ng pagkakataon. Mga kapatid, ang friendship is a choice. Ang pagkakaibigan ay choice mo yun. Ikaw ang pipili ng kaibigan, at kung totoong kaibigan, mutual yan. At kung kaibigan, hindi dapat nananakit. Amen? Hindi yun ang issue dito. The issue here is forgiveness. And I can face the Lord, and I can face my God, na yung mga tao na gumawa kahit na pinakamatinding kasalanan sa akin, pinatawad ko na sila. Pero ayaw ko na silang kaibigan. So ask yourself, is there someone I refuse to forgive? Is there resentment I continue to hold? Take note, bitterness is a poison that destroys the soul. Bring it to the Lord in repentance. Pag puno ka ng galit at hindi pagpapatawad, hindi ka rin pagpapalain. Hindi ka mapagkakatulog kasi naghahanap ka ng paraan para makaganti. Nag-iisip ka ng paraan para makabawi. Nag-iisip ka ng paraan para kahit papaano'y makakurot man lang. Sino talo? Yung kinasasamaan mo ng loob, tulog na tulog at naghihilik, ikaw hindi makatulog. So nagpapatawad tayo, una, dahil ito ay kahingian ng totoong mananampalataya, dahil tayo pinatawad, magpatawad. At pangalawa, para sa iyong mental and spiritual health. Amen? Kaya kung ikaw ay depressed, puno ng anxieties, hindi mapagkatulog, hindi ka naman diabetic pero namamayat, at marami kang physical deformities o physical illnesses, suriin mo, baka ito'y spiritual. Baka ito'y bunga ng hindi pagpapatawad. Mababago ng kapatawaran ang perspective mo sa buhay, sasaya ang iyong araw-araw. Amen? Pangatlo, practice gospel-shaped forgiveness. So, i-practice natin. Yung pagpapatawad na ito, gospel-shaped, medyo kakaiba ito. Forgiveness does not mean ignoring sin. Hindi palibasa, nagpatawad ka, i-ignore mo na yung kasalanan. Hindi. Kaya nga mga kapatid, pwede mo namang patawarin pero ipakulong mo pa rin. Amen po ba? Halimbawa, napatay, may ginawang masama sa'yo, ninakawan ka. Yung pagnanakaw, kasalanan pa rin yun. Pero yung pagpapatawad, hindi kinakancel yung kasalanan. Ninakawan mo ako, patatawarin kita pero ipapakulong kita. Nanggahasa ka, nagnakaw ka, pumatay ka, patatawarin ka pero ipapakulong ka. Kung may bitay, ipapabitay kita pero pinapatawad kita. Ito yung God-shaped gospel forgiveness. Forgiveness does not mean pretending nothing happened. O sige, pinatatawad kita. Kunwari, walang nangyari. Kunwari, hindi mo ako pinagtaksilan. Kunwari, ay hindi mo ako in-slander. Kunwari, walang ganon. Hindi ganon. Tandaan, forgiveness does not mean removing all consequences. Amen? Tanong, sa Diyos ba hindi ganon? Nangalo niya si David kay Bathsheba. Ano parusa? Sinabi na ng Diyos, yung dugo hindi na mawawalay sa iyong sambahayan. The blood will not be moved
from your family. Will not be removed from your family. Yung anak mo kay Bathsheba mamamatay. Can you imagine the consequences of sin? Kahit anong luhod ni David, kahit anong fasting ni David, hindi na bago yun. Hindi kinancel ng Diyos ang consequences ng kasalanan, pero pinatawad si David. Amen po ba? So forgiveness does not mean ignoring sin, pretending nothing happened, removing all consequences, but it does mean releasing personal vengeance. Hindi na ako gaganti, pero hahayaan ko ang batas to take its course. Yan ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Letting go of hatred and entrusting justice to God. Amen? Sana naintindihan nyo ito mga kapatid. Ang sabi ng Apostol Pablo sa Efeso 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amen? Yan ang mensahe ng parable of the unforgiving servant. Let us go for some reflection questions. 1. Do I truly understand how much God has forgiven me? Is there someone I am refusing to forgive right now? What does my attitude toward others reveal about my understanding of the gospel? And how can I actively practice forgiveness this week? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we come before you humbled by your grace. We confess that we have often been like the unforgiving servant, forgetting the greatness of your mercy while holding tightly to the sins of others. Lord, forgive us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ngayon, conclusion. Para maiba lang. To conclude, minamahal kong mga kapatid, you are either carrying your sins or Christ has carried them for you. And if Christ has carried your sins, then you must carry bitterness o not carry bitterness toward others. Huwag niyong kakalimutan, forgiven people forgive. Amen? God bless everyone. See you tomorrow.